Plano ng mayorya ng Senado na magluklok ng unang babaeng Senate President sa kasaysayan. At si Senator Loren Legarda ang kanilang napipisil na gawing leader bago ang 2028 elections. Narito ang report ni Mean Los Baños. Walang term sharing pero planong ihalal si Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha, inamin mismo ni Senate President Tito Soto na pinag-usapan na nila ng ilang mga taga-mayorya ang naturang plano. Gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end the of 20th Congress. Pero naging matipid ang sagot ni Legarda nang tanungin ko siya tungkol dito. PSP Soto said no term sharing but they have plans to install you as SP before your term ends. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? You're excited to have a headline. I know how you feel. You're ready to be SP once it's given to you, ma'am, the position. You're ready po. Aba, ganyan din ako noon. You always put words into the mouth. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, alam daw ni Senator Legarda ang tungkol sa napag-usapang plano. No, wala namang formal term sharing, but there's already an agreement. Sabi niya kasi hindi niya alam eh. Siyempre, she has to be humble. Matapos ang eksenang ito kahapon kung saan tumayong presiding officer at umupo si Legarda sa rostrum, nag-post din ng larawan si Senador Kiko Pangilinan kung saan magkakasama sa Senate Lounge ang 9 na miyembro ng mayorya. Dito, magkatabi sina Soto at Legarda at ang caption, power sharing. Sabi naman ni Pangilinan, nagbibiruan lang sila. Nabanggit lang daw sa pulong ang power sharing pero walang napagkasundo ang pinal sa caucus. Sa ngayon, ang sigurado daw, suportado pa rin si Senate President Soto ng 15 senador o mayorya ng Senado. Wala pa rin naman daw lumalapit sa kanya para magpresenta na may sapat na silang bilang para mapababa siya sa pwesto. Posible rin daw, sabi ni Soto, na maghikayat sila ng ilang taga-minority bloc na sumama sa kanilang kampo. Ayon kay Soto, nang umugong ang kudeta, may nakipagpulong pa sa kanya na ilang miyembro ng minority bloc. Hindi na niya sinabi kung sino ang mga yan. Pero malinaw daw na ang sentimiento ng mga taga-minorya ay hindi laban kay Soto. Idinulog nila ang direksyon ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan may ilang senador na pinakakasuhan base sa draft report sa flood control scandal. Naging mainit din daw ang mga ito nang tanggalin bilang chairman ng Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. Masyadong marami nakapending na treaty at saka yung issue namin sa against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China Stud. Kami gusto ko sinamin yung sanang plano to adopt yung undiplomatic criticism of these officials ng China sa atin. Muling iginiit ni Soto na ang Committee on Foreign Relations ay isang major committee na dapat mapunta sa miyembro ng mayorya pero hinayaan lang daw nila ito noon kay Senator Marcos kahit miyembro siya ng minority bloc dahil akala nila ay may tsansang sumama ang senadora sa majority bloc. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.